Nako, Mare! Isang napakalalim na buntong hininga muna ang ibibigay ko sa inyo bago ko simulan ang kwentong ito. Alam niyo yung pakiramdam na 3:00 na ng madaling araw? Ang hininga mo ay amoy kape na? Ang eye bags mo ay mas malaki pa sa maleta ng mga pasahero? Tapos biglang boom! Akala ko talaga nung una nananaginip lang ako o baka naman may bigla ang shooting ng Hollywood movie sa gitna ng Naya Terminal 3. Isipin nyo, sa gitna ng siksikan at init sa arrival area, biglang bumukas ang sliding doors at dagsa ang mga naggagandahang babae mula sa Moscow at St. Petersburg. Ang tatangkad, Mari! Akala mo ay mga rampa sa Paris Fashion Week ang nilalakad nila. Ang puputi na parang hindi sila tinatablan ng alikabok ng Pasay. Ako si Katkat, ang inyong paboritong dispatcher sa Bureau of Immigration na bagamat sawi sa pag-ibig ay bida naman sa lahat ng chismis sa terminal. Ihanda ang inyong mga tenga, mag-reheat ng kape at maupo ng maayos dahil ito ang pinakabaliw, pinaka-romantic at pinaka-viral na kwento ng 2026, ang dagsa ng mga babaeng Ruso sa Pilipinas kung saan pati ang gobyerno, sumuko na at napanganga na lang. Isipin nyo ang eksena, Mare. 1,000 babaeng Ruso, sabay-sabay bumaba ng eroplano. Suot nila yung mga makakapal na trench coats na pang-winter, pero bitbit nila ay yung depaypay na debaterya dahil sa sobrang lagkit ng hangin natin. Habang ako ang nag-a-assist sa pila, naririnig ko ang iba't ibang accent, pero ang nakakaloka talaga, imbes na magtanong sila kung nasaan ang limusina papuntang Shangri-La o kaya ay Grab papuntang Bonifacio Global City. Alam nyo ba ang tinatanong nila sa akin sa counter? Isang blonde na babae, mukhang Barbie doll, lumapit sa akin. "Excuse me, beautiful lady," sabi niya sa akin. "Naks, beautiful daw. Where is the bus terminal to Pangasinan? I have to meet my Prince Charming in Dagupan." Napanganga ako, Mare. Dagupan? Isang Ruso sa Dagupan? Anong gagawin niya doon? Magbibilag ng bangos? Tapos may sumunod pa. "Is this the way to Tondo? My boyfriend said he lives in a mansion there." Mare, doon ko na-realize, may malaking nangyayari. Ang mga online Prince Charming na mga ito ay hindi mga bilyonaryo, kundi mga simpleng Pinoy na may tapat na puso. Pero teka, mansyon sa Tondo? Baka mansyon ng mga dagayon. Naisip ko, Diyos ko, Svetlana, handa ka na ba sa init ng Tondo at sa ingay ng tricycle? Pero sa tingin nila, wala silang pakialam. Basta makarating sa kanilang mga mahal, go na go! Mare, huwag ka nang magtaka kung bakit pati ang Senado ay nagkagulo na. Napanood mo ba yung live stream? May isang senador na halos tumalo na sa upuan niya. "Mr. President!" sigaw niya. "Bakit ang bilis maubos ng mga single na Pinoy sa database? Nagka-emergency hearing, Mare." Sabi ng isang mambabatas, dapat daw ilimit ang visa. Pero sumagot ang Bureau of Immigration. Paano natin pipigilan ang pagpasok nila kung legal naman ang kanilang mga papeles? At higit sa lahat, paano mo aarestuhin ang taong ang tangong kasalanan ay gustong magmahal ng lalaking marunong maggitara at magluto ng sinigang na baboy? Wala silang magawa, Mare. Kahit ang Department of Tourism, nagpalit na yata ng slogan, "It's more fun to find love in the Philippines." Si boss ko sa immigration, hirap na rin mag-explain. "Kat-kat," sabi niya sa akin habang hinahilot ang sentido niya. "Tatakan mo na lang lahat yan. Basta hindi sila banta sa national security, hayaan nating silang mag-multiply." Isipin mo yun, ang gobyernong laging may sagot sa trapiko at baha, ngayon ay napasurrender sa tindi ng kapangyarihan ng pag-ibig. Wala nang magawa ang mga politiko kundi magrehistro na lang ng mga bagong kasal. Dito na pumasok sa eksena ang pinaka-viral na babae sa lahat, si Svetlana. Mare, kung makikita mo lang siya sa personal, mapapanganga ka talaga. Ang height niya ay parang poste ng kuryente sa tangkad, 5'11".
Ang mga mata niya ay kulay asul na parang dagat ng Boracay at ang buhok niya ay parang sinag ng araw. Pero alam niyo ba kung sino ang hinihintay niya sa arrival area? Lahat kami sa immigration nakatutok. Akala namin may lalabas na model o aktor. Pero biglang lumitaw si Mang Pedro, isang 55-year-old na widower mula sa isang maliit na baryo sa Bulacan. Nakilala niya si Svetlana sa isang language exchange app habang nag-aaral si Mang Pedro ng basic Russian para lang may makausap. Nung nagtagpo ang mga mata nila, Mare, parang tumigil ang pag-ikot ng mundo sa loob ng naya. Lahat ng mga nagmamadaling pasahero napatigil. Caught on camera ang bawat segundo. Tumakbo si Svetlana kahit naka-heels siya at niyakap si Mang Pedro ng napakahigpit. Umiiyak siya, Mare. "Pedro, you are my home," bulong niya. Alam mo yung eksena sa pelikula? Mas higit pa doon. Walang pakialam si Svetlana kung maliit si Mang Pedro o kung may uban na ito o kung amoy biyahe ito. Ang mahalaga sa kanya, nahanap na niya ang lalaking nagbigay sa kanya ng halaga sa kabila ng distansya. Siyempre, pagkalabas ng airport, hindi sila dinala ni Mang Pedro sa 5-star hotel. Saan sila pumunta? Sa karinderya ni Aling Nena sa kanto. Mare, isipin mo ang contrast. Isang Russian goddess, nakaupo sa plastic na upuan na kulay pula na medyo madulas pa dahil sa sebo, sa harap ng electric fan na maingay na may nakasabit pang plastic ng tubig para itaboy ang mga langaw. Inordiran siya ni Mang Pedro ng dinuguan at puto. Nakaabang kami lahat sa TikTok kasi may nagla-live. Sabi ko sa sarili ko, nako, baka himatayam si Svetlana pag nalaman niyang dugo yan. Pero alam mo ang ginawa ng lola mo? Kumuha ng kutsara, tinikman ng sarsa at napapikit. "This chocolate meat is interesting," sabi niya. Tapos nagkamay pa, Mare. Kinain niya lahat pati yung sili. Doon ko na-realize, ang pag-ibig, hindi pala yan nakabase sa ganda ng restaurant o sa mahal ng pagkain. Basta kasama mo ang taong tumuturing sa'yo na parang reyna, ang dinuguan ay nagiging steak. Ito ang tinatawag na romantic moment na hindi mo mabibili kahit bilyonaryo ka pa. Doon naging legend si Svetlana sa buong barangay. Pero Mare, wag mong akalain na naging madali ang lahat. Siyempre, ang mga dalag at biyuda sa barangay ni Mang Pedro, hindi papayag na matano na lang ng ganun. Nagrebelde sila. "Inagawan na tayo ng trabaho sa abroad, pati ba naman ang mga asawa natin, aagawin pa ng mga puti?" Sigaw ni Aling Marites. Nagkaroon ng showdown sa gitna ng palengke, Mare. Isang grupo ng mga Pinay may dalang sandok laban sa grupo ni Svetlana at ng mga kaibigan niyang Ruso. Akala ko magkakaroon na ng World War III sa Bulacan. Pero alam mo kung anong ginawa ni Svetlana para ma-win ang heart nila? Hindi siya nakipag-away. Sa halip, naglabas siya ng isang malaking bowl ng Russian potato salad at tinuruan niyang mga nola na mag-ferment ng pickles. Bilang ganti, tinuruan naman siya ng mga Pinay na magbudots at mag-TikTok ng pantropiko. Mare, naging viral ang video nila. Doon ko napatunayan na ang babae, kahit anong lahi, basta nahahanap ang common ground sa tawanan at pagkain, nagiging magkaibigan din. Ang meta rom-com na ito ay naging kwento ng pagkakaisa, kung saan ang tanging invasion na naganap ay ang invasion ng saya sa gitna ng selos. Isang gabi, Mare, nung medyo konti na ang tao sa immigration office, doon ko uli nakausap si Svetlana. Nag-aayos kami ng kanyang visa extension. Alam mo, sa likod ng maladyosa niyang ganda, may lungkot din pala siyang itinatago. Tinanong ko siya ng diretsyo, "Svetlana, tell me honestly, bakit Pinoy? Marami namang gwapo at mayayaman sa Europe o sa Amerika." Huminto siya, tumingin sa labas ng bintana kung saan kita ang ilaw ng Manila at bumuntong hininga. Sabi niya sa akin, "Katkat,
In my country, it is very cold. Not just the weather, but the hearts of people. They are serious. They are hard. Sabi niya, nung nakilala niya si Mang Pedro online, doon niya lang naramdaman na may taong nagtanong sa kanya kung kumain ka na ba o kamusta ang araw mo nang walang hinihintay na kapalit. Sabi niya, ang Pinoy daw kahit walang pera, laging nakangiti. Ang Pinoy daw, kahit pagod sa trabaho, uunahin pang ipagluto ang asawa. Naiyak ako ng konti, Mare, kasi minsan binabaliwala lang natin ang init ng pamilyang Pinoy. Inisip ko, ang mga babaeng ito ay hindi dagsa dito para sa pera, kundi para sa emotional shelter na tanging Pinoy lang ang nakakapagbigay. Sa madaling salita, Mare, uhaw sila sa lambing. At aminin natin, sa lambingan, hindi tayo patatalo. Nako, Mare, ito na ang pinaka-highlight sa balita. Pinatawag si Svetlana sa Senado. Isipin mo, ang buong bansa nakatutok sa TV. Akala mo ay may malaking eskandalo, pero naging parang the buzz ang plenaryo. May isang matandang senador na seryosong nagtanong, Miss Svetlana, are you a spy? Are you sent here to gather intelligence? Tumayo si Svetlana, inayos ang kanyang blonde hair at tumingin ng diretso sa mata ng senador. Sabi niya, the only intelligence I am gathering is how to cook the perfect sinigang. Nagtawanan ng lahat, Mare, pero hindi siya tumigil. Sabi niya, the only thing I am spying on is Pedro's heart. I want to know why it beats so fast when he looks at me. Mare, napatanakpak ang mga tao sa gallery. Kahit yung mga istriktong senador, biglang napangiti at napaayos ng kurbata. Naging viral ang linyang yan. Ang gobyerno na akala mo ay laging seryoso at puro batas ang alam, ngayon ay napasurrender na rin. Sabi nung isang senadora, if this is an invasion of love, then I move to approve all their visas. Doon ko na-realize, kahit gaano katigas ang batas, luluhod at luluhod yan sa harap ng tunay na pag-ibig. Pero Mare, huwag kang pakasisiguro dahil sa bawat kwento ng pang-ibig, may kontrabida. May lumabas na balita na may mga sindikato daw na ginagamit ang mga babaeng Ruso para sa human trafficking. Biglang nagbago ang mood sa airport. Naglabas ng order ang Department of Justice. Kailangang i-hold lahat ng extension at i-deport ang mga wala pang asawa. Sinubukan nilang kunin si Svetlana habang naglalakad siya sa terminal. Mare, hindi mo paniniwalaan ang nangyari. Akala ko ay pelikula ni FPJ. Ang mga Pinoy na nandun sa airport, mga janitor, mga taxi driver, mga kapwa dispatcher ko, gumawa kami ng human chain. Hinarangan namin ang runway. Sabi namin, huwag niyo silang ilayo sa amin. Hindi sila banta. Sila ay pamilya na. Nagkaroon ng standoff sa pagitan ng mga pulis at ng taong bayan. Si Mang Pedro nandun din, yakap-yakap si Svetlana habang umiiyak. Doon ko nakita ang tapang ng Pinoy. Kapag ang pag-ibig na ang tinatapakan, kahit baril o batas, hinaharap natin. Sa huli, napaatras ang mga otoridad dahil sa dami ng mga tao at dahil na rin sa pressure ng social media. Hindi ito basta invasion, Mare. Ito ay revolusyon ng puso. Dahil sa init ng sitwasyon, dinala muna ni Mang Pedro si Svetlana sa isang liblib na isla sa probinsya. Mare, isipin mo ang cultural transition. Mula sa Moscow na may subway at high-rise buildings, napunta si Svetlana sa isang kubo na may bubong na nipa at walang signal ng cellphone. Pero alam nyo ba, doon siya mas sumaya. May mga nakuhang video ang mga taga-isla. Si Svetlana, naka-shorts lang at t-shirt, natutong magtanim ng palay at mag-alaga ng mga manok. Isang bilyonaryong ganda na nag-aararo sa putikan.
Tinuruan siya ni Mang Pedro kung paano mangisda gamit ang lambat. Sabi ni Svetlana sa kanyang video blog na ini-upload nung nakakuha ng signal, "This is the real luxury. No noise, no politics, just me and my Pedro." Ito na ang ultimate couple goals. Ang katahimikan ng probinsya, ang tunog ng alon, at ang amoy ng sinunog na tuyo sa umaga ang naging saksi sa kanilang pag-iibig. Doon napatunayan na ang pag-ibig hindi kailangan ng high-speed internet para gumana. At heto na, Mare, ang climax ng lahat na nagpaiyak sa buong mundo. Isang araw, nung pinayagan na silang bumalik sa Manila para sa final hearing, na-stuck sila sa traffic sa EDSA. Alam mo naman ang EDSA, diba? Kahit pagong, mainis. Pero imbis na uminit ang ulo, ang lalaking kasama ng isa pang Rusong kaibigan ni Svetlana ay biglang bumaba sa sasakyan. Hinarangan niya ang 2 lane ng bus. Inihinto niya ang trapiko sa harap ng lahat. Akala ng mga driver may gulo, pero biglang may tumugtog na gitara mula sa loob ng jeepney. Lumabas ang lalaki, lumuhod sa mainit na aspalto ng EDSA sa harap ng kanyang Russian girlfriend. "I cannot wait for the embassy to allow us. I want to spend my life with you now," sigaw niya. "Will you marry me?" Sumigaw ang mga tao sa bus. Ang mga driver ng jeep bumusina ng sabay-sabay. "Yes!" ang sagot ng babae habang humahagulgol. Caught on camera ang bawat segundo, bawat patak ng luha sa gitna ng polusyon at ingay ng lungsod. Doon napatunayan na ang EDSA na simbolo ng hirap ng mga Pinoy ay pwedeng maging simbolo ng pinakamagandang romantic moment. Nag-viral ang video sa buong mundo at doon na bumigay ang gobyerno. Wala nang magagawa dahil ang buong mundo ay nakasubaybay na. Mare, eto na! Dahil sa viral video sa EDSA, hindi na nakatulog ang mga opisyal sa Malacanang. Isipin nyo, pati ang international media nakichismis na. Ang CNN, BBC, pati Al Jazeera, ang headline, "The most romantic traffic jam in history." Kaya naman, napilitan ng gobyerno na maglabas ng tinatawag na Special Love Visa o ang EO number 143, ang Executive Order for Eternal Pag-ibig. Wala nang magawa ang mga kontra. Isang malaking selebrasyon ang binalak sa Luneta. Pero, teka, Mare, akala niyo ba happy ending na? Hindi pa! Kasi habang naghahanda ang lahat para sa mass wedding, biglang may sumulpot na misteryosong lalaki mula sa Russia na naghahanap kay Svetlana. Sabi niya, siya daw ang original na fiancé ni Svetlana sa Moscow at kukunin niya ito pabalik. O di ba? Akala niyo sa Netflix lang may plot twist? Pati sa immigration may The Legal Wife vibes na rin. Tumigil ang mundo ni Mang Pedro. Mapipigilan ba ng isang simpleng Pinoy ang isang dambuhalang Ruso na may dalang ginto at kapangyarihan? Dito na susubukin kung hanggang saan ang tapang ng pusong Pinoy. Habang nagkakagulo ang lahat kina Svetlana, ako naman itong si Katkat na iwan sa counter ng immigration. Pero alam niyo ba, Mare, dito pumasok ang sarili kong rom-com moment. Habang tinitingnan ko yung mga papeles ng misteryosong Ruso na yon, si Alexei ang pangalan niya. Bigla siyang tumingin sa akin. Akala ko sisigawan ako, pero alam niyong sabi, You have very kind eyes. Why are you helping them?" Napanganga ako, Mare. Sabi ko, "Sir, in the Philippines, we don't just follow the law, we follow the heart." Biglang lumambot ang mukha ng higanting Ruso. Doon ko na-realize, baka kaya dagsa ang mga Ruso dito hindi lang para mag-asawa, kundi para matuto kung paano maging tao uli. Pero huwag ka, Mare, tinanggihan ko ang offer niyang dinner. Sabi ko, work muna bago landi, sir. Kahit sa loob-loob ko, Lord, eto na ba ang aking 8K resolution na love life? Pero kailangang iligtas si Svetlana at Mang Pedro. Ang sakripisyo ko, ang sarili kong kilig para sa kaligayahan ng iba.
Isang tunay na bayani ng immigration, di ba? Dinala ni Alexei si Svetlana sa isang luxury yacht sa Manila Bay para kausapin. Nandun si Mang Pedro sa pampang, nakatingin lang. Walang magawa dahil wala siyang yacht, bangka lang na may butas ang meron siya. Pero alam niyo ba ang ginawa ni Svetlana? Sa harap ni Alexei, kinuha niya ang kanyang sapatos na mamahalin, itinapon sa dagat at tumalon. Sumunod si Mang Pedro sa tubig gamit ang kanyang maliit na bangka. Isang caught on camera na moment uli, Mare. Sa gitna ng Manila Bay habang lumulubog ang araw, nagyakap ang dalawa. Sabi ni Svetlana kay Alexei mula sa tubig, "You can buy the world, Alexei, but you cannot buy the vibration of Pedro's guitar in my soul." Mare, ang deep! Kahit ako na nanonood sa monitor, napahagulhol. Doon napatanayan na ang contentment ay hindi nasa yate o sa brilyante. Ang tunay na engagement ay nangyayari sa puso, bago pa man isuot ang singsing. Alexei surrendered. Umuwi siyang luhanghaan pero may baon na aral. Na ang Pinoy, hindi man mayaman sa dolyar, bilyonaryo naman sa pagmamahal. Ito na ang moment na hinihintay nyo, ang part 14 na sadyang ginawa para sa mga hopeless romantic. Matapos ang lahat ng gulo, dinala ni Mang Pedro si Svetlana sa tuktok ng isang bundok sa Antipolo, kung saan kita ang buong ilaw ng Maynila. Akala ni Svetlana, dinner lang. Pero biglang nag-flash mob ang mga kapwa ko immigration officers. Sumayaw kami ng budots na may halong ballet. Sa harap ng camera, dahil siyempre viral uli ito, lumuhod si Mang Pedro. Inilabas niya ang isang singsing na gawa sa pilak. Simpleng-simple, pero pinag-ipunan niya ng 10 taon. "Svetlana," sabi ni Mang Pedro, ang boses niya ay nanginginig sa kaba. "I am just a simple man, but I will give you the sun, the moon, and all the sinigang in the world. Will you marry me?" Sumigaw kaming lahat. "Yes! Yes! Da! Da!" Sagot ni Svetlana habang tumutulo ang sipon sa iyak. Ang bawat segundo ay caught on camera. Ito ang ultimate proposing to my girlfriend scene na tatalo sa kahit anong Hollywood movie. Walang scripts, walang filters, puro lang katotohanan. At doon na nga nagtatapos ang ating kwento, Mare. Isang mass wedding ang naganap sa Manila Cathedral. Isipin nyo, 500 couple, 500 Pinoy at 500 Ruso, sabay-sabay na nag-I do. Ang simbahan, imbis na amoy insenso lang, amoy vodka at patis na rin. Isang simponya ng 2 magkaibang lahi. Ang gobyerno na dati ay gustong mag-deport, ngayon ay naging ninong at ninang na sa kasal. Ang dagsa ng mga babaeng Ruso ay hindi naging banta sa ating bansa. Sa halip, naging salamin sila para makita nating mga Pinoy kung gaano tayo kayaman sa aspeto ng pag-ibig at pagkalinga. Pinakita nila na ang Pilipinas ay hindi lang Pearl of the Orient, kundi home of the loneliest hearts no more. Sa dulo, lahat tayo ay naghahanap lang ng matutuluyan. At para sa mga Ruso, nahanap nila yon sa gitna ng ating mga ngiti. Ako muli ang inyong paboritong dispatcher, si Katkat, na ngayon ay hindi na dispatcher dahil kinuha na ako ni Alexei bilang kanyang legal consultant sa Russia. Abangan nyo ang part 2, ang paghihiganti ni Katkat sa Moscow. Das vidanya, mga mare! Mabuhay ang pag-ibig na walang borders!